Sa ngalan ng Allah, ang dakilang lumikha, ang mapagpala, ang mahabagin. Mga giliw na nakikinig, bago tayo dumako sa ating panayam ngayong gabi, nais namin kayong batiin ng isang pandaigdig na pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, sumainyo nawa ang kapayapaan. Karaniwan na sa ating mga Pilipino na isinilang sa mga magulang na Kristiyano at lumaki sa gitna ng sambayan ng Kristyanismo, wala tayong kalam-alam sa mensahe ng Islam. At kung meron man, kadalas ay batay lamang sa mga balibalita na sadyang salungat sa mga itinuturo nito. Hindi natin may pagkakaila na ang larawan ng Islam at Muslim sa ating bansa ay sadyang hindi maganda. Ito ay bunga ng mahabang panahon na paninira ng mga banyagang sumakop sa ating bansa. Huwag nating kalilimutan na ang buong bansang Pilipinas, maliban sa Mindanao, ay nasakop ng mga Kastila sa loob ng mahigit na 300 taon. Ganun na lamang ang kanilang pagkapuot sa ating mga kababayan sa Mindanao sa dahilang hindi nila nasakop ito sa panahon ng kanilang pananatili sa ating bansa. Karagdagan pa nito, si Magellan na unang nagtangkang sumakop sa ating bansa ay napatay ng ating kauna-unahang bayani na si Datu Lapu-Lapu, isang Muslim. Ang mahabang panahon na paninira o yung sinasabing black propaganda ng mga dayuhan na itinanim sa kaisipan ng karamihang Pilipino ay nananatili pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Sa mass media o pagbabalita na lamang, maging sa pahayagan, radio o telebisyon, kapag Muslim ang nagkamali, laging isinasama ang kanyang pagka-Muslim sa pagbabalita. Halimbawa, si Ali Abdullah, isang Muslim, ay nanaksak at nakatakas. Samantalang kapag kapatid nating Kristiyano nagkamali, hindi binabanggit ang kanyang pagka-Kristiyano. May narinig na ba kayong balita na ganitong sinasabi? Si Juan de la Cruz, isang Kristiyano, ay naglasing at nakapatay. Sadyang wala pa po. Bagkus, ganito ang sinasabi ng pagbabalita. Si Juan de la Cruz, isang karpintero, o kaya isang estudyante, o kaya isang mekaniko, ay naglasing at nakapatay. Ito ay sadyang malinaw na ang paninira ay nananatili pa rin sa atin, bagamat mayroon na tayong sinasabing kalayaan mula sa mga banyagang sumakop sa atin. Hindi natin maialis na may Muslim na nagkakamali, subalit sapat ba ito upang ang pagbabalita ay hindi maging parehas? Ito ay isa lamang sa mga paninira na nangyayari, kaya tuloy naging malayo ang kalooban ng bawat Kristiyano at Muslim sa isa't isa. Bagamat ganito ang katayuan ng ating lipunan sa di magandang pagtingin sa Islam at Muslim, maraming ang nagtataka kung bakit patuloy pa rin ang pagdami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa Islam. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagbabagong pananampalataya? Anong nakita sa Islam at ito ay kanilang tinanggap? Kaya't inaanyayahan namin kayo na manatili sa inyong pakikinig upang malaman natin ang dahilan ng pagdami ng yumayakap sa Islam. Kapiling natin ngayon ang ilan sa ating mga kababayan na yumakap sa Islam kamakailan. Una nating ipakilala si Omar Peñalver na tubong Iloilo. Siya ay sinilang sa mga magulang na Kristiyano. Katunayan, siya ay sinilang sa kapaligiran na Katoliko ang pananampalataya. Si Omar ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce at third year law proper sa MLQ University. Assalamualaikum, Brother Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ibrahim Gakuan ay tubong Enrile, Cagayan. Siya ay dating sakristan ng isang simbahan sa bayan ng Enrile sa loob ng 4 na taon nung siya ay nasa mataas na paaralan pa. Siya ay nakatapos ng Bachelor of Science in Commerce mula sa University of the East. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang Systems and Procedures Analyst. Assalamualaikum, Brother Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Brother Ismael Ursua naman ay tubong Bayambang, Pangasinan. Siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Siya ay dating Baptist, bagamat ang mga magulang ay mga saradong Katoliko. Brother Ismael, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Si Brother Ahmad Mabasa ay tubong Cagayan. Siya ay dating Seventh-day Adventist. Si Ahmad ay tapos ng Bachelor of Arts in Psychology. Siya ay yumakap sa Islam noong 1 buwan pa lamang. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang personnel officer. Brother Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Si Brother Yusuf Fuz ay tiga Bacolod. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang accountant. Si Yusuf ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. Siya ay dating Katoliko. Assalamualaikum, Brother Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullah.
Si Brother Ahmad Jibril Salas ay tubong Bulacan. Katunayan nga, siya lamang ang tal na Tagalog sa ating mga panauhin ngayong gabi. Si Ahmad ay dating Katoliko at siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Assalamualaikum, Brother Ahmad. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Aming inihanda ang ilang mga katanungan sa kanila upang malaman ng ating mga tagapakinig ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. Gayon din upang makapagbigay sila ng ilang impormasyon na maaaring makatulong sa ating kababayan upang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa Islam. Narito ang unang katanungan: ano ang mahalagang bahagi ng Islam na nakaakit sa iyo na pag-aralan nito at tuluyang tanggapin ito? Una nating pakinggan si Brother Ismael. Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, ako ay naakit sa Islam sa pagkakakilala ng tunay na konsepto ng nag-iisang Diyos. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa Diyos. Ngunit sa Islam ko lamang natagpuan at nakilala ang tunay na mga katangian ng ating tagapaglikha. Maraming salamat, Brother Ismael. Inyong narinig, mga brothers, na ang nakaakit kay Brother Ismael ay ang tamang pagkakilala sa ating dakilang lumikha at siyang mahalaga upang magkaroon ng tamang pagsamba. Ano naman ang nakaakit sa iyo, Brother Omar? Bismillahirrahmanirrahim. Ang pinakapunto na nakaakit sa akin upang tanggapin ang pananampalatayang Islam ay ang pangkalahatang turo o aral nito. Unang-una, ang tanging sinasamba at ang pamamaraan ng pagsamba ay iisa. At ang isa pa, ang paglalarawan nito sa pagkakapantay-pantay ng tao at ang tunay na kapatiran ng mga tagasunod sa Islam. At sa Islam, malinaw at simple ang turo na ang dapat lamang sambahin ay ang siyang nagbigay buhay sa ating lahat, ang Allah. At tayong mga tao bilang mga nilikha, karapat-dapat lamang na sa nag-iisang tagapaglikha tayong lahat sumunod, sumuko at tumalima ng buong puso. Malinaw at makatwira ng tinura ni Brother Omar. Mabali naman tayo kay Brother Ahmad. Mabasa. Maraming bagay at kadahilanan kung bakit ko niyakap ang Islam. Isa sa mga ito na siyang higit sa lahat ay ang paniniwala na walang ibang dapat sambahin kung hindi si Allah lamang, na siya ay bubut-tangi, nag-iisa, walang kawangis, na hindi siya dapat tambalan o itambal kanino paman. Maraming salamat, Brother Ahmad. Ating pakinggan naman ngayon si Brother Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Brother, ang sistema at pamamaraan ng pagdarasal ng mga Muslim ang nakaakit sa akin kung bakit niyakap ko ang relihiyong Islam. 5 beses maghapon sa takdang oras nagtatawag na magdasal ang mga Muslim sa pamamagitan ng unang pagsigaw ng Allahu Akbar. Ito ang tinatawag sa Arabic na adhan. Kapag nagdarasal ang mga Muslim, sila'y yumuyuko at halos isusubsub ang mukha sa lupa. Ang pagyuko at pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob ng isang tao sa kanyang tagapaglikha. Ito pala ang matagal kong hinahanap-hanap at dito sa Islam kong natagpuan ang kasagutan dahil ang mga ito ay hindi ko nakita o nadama sa ibang relihiyong noong ako'y hindi pa isang Muslim. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tama ang sinabi ni Brother Ibrahim na ang pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob at pagsuko ng buong sarili sa iyong sinasamba. Ang susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko kanina, karaniwan na sa ating kababayan na isinilang at lumaki sa gitna ng Kristyanismo, wala silang kaalam-alam kung ano ang Islam at kung sino ang Muslim. Maaari mo bang ibagbigay ng paliwanag tungkol dito, Brother Omar? Ang Islam ay ang pananampalataya at ang Muslim ay ang tagasunod nito. Ang Islam ay isang katagang Arabic na ang kahulugan nito ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, ang Allah. At ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang mga Muslim. Kaya't ang katawagang Muhammadans ay hinding-hindi kailanman tinatanggap ng mga Muslim. Maraming salamat, Brother Omar. Mga giliw na tagapakinig, sana'y nakuha ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Islam at kung sino ang mga Muslim. At ayon sa tinura ng ating kapatid, masasabi natin na ang Islam ay naroroon na sa simula't simula. Sa dahilang ito ay isang pautos na salita ng ating dakilang lumikha sa lahat ng kanyang nilikha mula pa kay Adam.
Ang inyong sinabi, Brother Omar, na ayaw ninyong matawag na Mohammedans, samantalang ang inyong sinusunod na propeta ay si Muhammad. Unang-una, sa dahilan na pag sinabing Mohammedans, para bagang ang gusto palabasin na ang mga Muslim ay sumasamba kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Hindi ito tulad ng pananampalatayang Kristyanismo na kaya tinatawag ang mga tagasunod nitong Kristiyano sa dahilan na ang karamihan sa kanila ang sinasamba ay si Hesukristo, peace be upon him. Ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagsamba sa propeta. Ngunit isa sa paniniwala ng mga Muslim na kailangang mahalin at igalang ang lahat ng propeta. Ang mga Muslim hindi lamang naniniwala kay Prophet Muhammad, peace be upon him, bagkus ang lahat ng mga propeta ay kailangang paniwalaan, mahalin at igalang ng walang pagtatangi-tangi tulad ni na Propeta Abraham, Moses, John the Baptist, Jesus Christ at marami pang iba. Sumakanila nawa ang kapayapaan. At ang mga Muslim, kailangang sumamba lamang sa nag-iisang si Allah, ang siyang tunay nating tagapaglikha at siyang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita. Sadyang maliwanag ang paliwanag ni Brother Omar, hindi nga dapat tawagin Mohammedan sa mga Muslim dahil lahat ng propeta ay pinapaniwalaan at sinusunod nila. Ang susunod na katanungan, lagi nating naririnig ang pangalang Allah. Ano ang kaibahan nito sa Diyos ng ibang pananampalataya? Maari mo bang ipaliwanag ito, Brother Ahmad Jibril? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum mga brothers. Walang pagkakaiba ang salitang Allah sa salitang Diyos na tagapaglikha o sa English na God, the Almighty Creator. Para sa kaalaman ng lahat, ang Allah ay isang Arabic na salita na may isang kahulugan. Ang tanging nag-iisang tunay na Diyos na siyang Panginoon ng lahat ng nilikha. Siyang nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa lahat ng tao at mga bagay. Nakikita man natin o hindi. Ang pagkakaalam ng hindi Muslim, ang Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim o mga Arabo. Ito ay maling kaisipan. Kaya lang natin pinanatili ng mga Muslim ang salitang Allah ay dahil sa ilang mahalagang bagay. Unang-una nga rito, kapag sinabi nating Allah, siya ang tanging isang Diyos. Walang anak, walang magulang, walang katulad, walang katambal o kasama sa pagiging Diyos. Siya ay ganap na isa. Pangalawa, ang Allah ay hindi maaaring masangkot sa pambabae o panlalaking anyo. Siya ay walang kasarian. Siya ay walang kawangis o katulad at hindi kailanman maaaring ihambing kanino paman. Siya ay mananatiling ibang-iba kaysa sa kanyang mga nilikha, sapagkat siya lamang ang tanging tagapaglikha at ang lahat ay kanyang mga nilikha. Pangatlo nito, sa salitang Allah, ang lahat ng katangian ng tunay na Diyos ay matatagpuan. Siya ang nagmamay-ari ng walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang karunungan, kabanalan, kagandahan at kabutihan. Siya ang nag-iisang tagapaglikha at sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Napakaliwanag ang tinuran ng ating kapatid. Sa makatuwid, ang Allah na kinikilala at sinasamba ng mga Muslim ay siya ring Diyos na sinasamba ng lahat ng propeta at siya ring Diyos ng lahat ng tao, maniwala man sa Kanya o hindi. Ang susunod nating katanungan, nasabi ninyo na naniniwala kayo sa lahat ng propeta na isinugo ng Allah. Kasama na rin dito si Jesus. Magkapareho ba ang mensahe ni Muhammad at ni Jesus? Maari mo bang sagutin ito, Brother Ibrahim? Totoo yan, brother, pareho. Katotohanan na walang pagkakaiba. Iisa ang mensahe ni Jesus at si Muhammad, ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Noong kapanahunan ni Jesus, tinanong siya kung ano ang pangulong kautusan. Ang sabi ni Jesus ay, "Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at buong lakas." Ito ay mababasa natin sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 29. At sabi ng Allah kay Muhammad, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad." Ibig sabihin sa Tagalog, ipahayag mo Muhammad, siya si Allah, ang nag-iisa, Allah na walang hanggan, ang kaganapan, hindi siya ipinanganak at hindi nagkaanak, at sa kanya ay walang makakatulad. Ito ay mababasa natin sa banal na Quran, chapter 112.
Ito ay isa lamang sa mga patunay ng kaisahan ng mensahe ni Jesus at si Muhammad, peace be upon them. Maliwanag ang ebidensyang tinuro ni Brother Ibrahim. Batay sa kanyang paliwanag, ating mapapagtanto na makatiwiran lamang na isa ang pinakabuod na mensahe ng lahat ng propeta dahil isa ang nagsugo sa kanila. Ano ang pagkakilala ninyo kay Jesus noong hindi pa kayo Muslim? Tanungin natin si Brother Ismael. Ang kinagisnan kong pananampalataya ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, na ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa, na siya ang Misaya, pinanganak na himala, walang sumiping na lalaki sa kanyang ina. Ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus, na si Jesus ang daan at kaligtasan, ang tagapamagitan ng tao at Ama. Pinako sa krus at namatay dahil sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan. Maraming salamat, Brother Ismael. Ang tinuran ng kapatid natin ay ang doktrina ng kalakhang Kristyanismo. Gaano kaya karami ang lubusang naniniwala dito na walang pag-aalinlangan? Brother Ahmad, ano naman ang pagkakilala mo kay Jesus noong hindi ka pa Muslim? Katulad ng sinabi ni Brother Ismael, ako rin nga sa aking sarili ay nagturing kay Jesus bilang Diyos. Hindi ka ba nagkaroon ng kahit kaunti man lamang alinlangan sa paniniwalang ito? Alam mo brother, ito nga ang dahilan kung bakit sa kabila nga ng aking nakagis ng paniniwala, mayroon itong kalakip na pag-aalinlangan dahil sa aking paulit-ulit na pagbasa ng Biblia, wala akong nabasa na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos o kaya ay nagsabi na dapat siyang sambahin. Ang katotohanan pa nga nito sa Biblia sa John 17 verse 3, siya ay nagsabi, at ito ang buhay na walang hanggan upang makilala kanila na siyang tunay na nag-iisang Diyos at si Jesus na iyong isinugo. Sa bersikulong ito, malinaw na si Jesus ay isinugo ng Diyos. Iba ang tagapagsugo at iba rin naman ang isinugo. Katulad din naman ng iba ang manlilikha kaysa sa isang nilikha lamang. Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad ay isa lamang sa nagkaroon ng pag-aalinlangan sa doktrina ng Kristyanismo. Marahil ay napapanahon na sa ating mga tagapakinig na magsimula ng mananiksik sa katotohanan. Ang susunod na katanungan, ano naman ang pagkakilala mo ngayon kay Jesus ngayong Muslim ka na, Brother Ismael? Sa Islam, si Jesus ay isa sa mga dakilang propeta ng Allah. Bilang Muslim, minamahal at iginagalang namin siya. Kailangang paniwalaan na siya ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin at nagpadilat ng mga mata ng mga bulag sa kapahintulutan ng Allah. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, chapter 4, verse 171 ng ganito, si Jesus na anak ni Maria ay hindi hihigit sa isang sugo lamang ng Allah at kanyang salita na kanyang pinagkaloob kay Maria. Mababasa rin natin sa banal na Quran, chapter 3, verse 59, na ang pagkakalikha ng Allah kay Jesus ay kagaya lamang ng kay Adan. Ginawa siya sa pamamagitan ng alabok at sinabi, mangyari at nangyari nga. Maliwanag ang tinuran ni Brother Ismael. Ang pagkatao ni Jesus ayon sa banal na Quran ay hindi salungat sa mga sinabi ni Jesus sa kanyang sarili na mababasa sa Biblia. Inyong nabanggit ang banal na Quran. Ano ba ito, Brother Yusuf? Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang banal na Quran ay hindi isang karaniwang aklat lamang. Ito ang huling kapahayagang ibinigay ng Allah para sa lahat ng kanyang nilikha. Ito ay kinapapalooban ng kumplitong patnubay na kailangan ng tao upang makamit niya ang katiwasayan, kasaganaan, katahimikan at kaligtasan, hindi lamang dito sa mundo, ngunit ang higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan sa paraiso ng Allah. Ito ay pinatutuhanan ng Quran sa chapter 2 verse 2 kung saan ang Allah ay nagsabi ng ganito, Dalikal kitab, la raiba fihi hudalil mutakin. Ang ibig sabihin sa Pilipino ay, ito ang aklat, meaning ang Quran, na kinapapalooban ng katiyakang patnubay na walang alinlangan para doon sa mga sumusunod at may pagkatakot sa Allah. So, ang banal na Quran ay isang mirakulo na pinahayag kay Prophet Muhammad, peace be upon him, sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Maraming salamat, Brother Yusuf. May iba ako ng tanong.
Paano ba ang pagyakap o pagtanggap ng Islam? Ito ba ay nangangailangan ng pagbibinyag kagaya ng Kristyanismo? Ibigay natin ang tanong na ito kay Brother Omar. Sa Islam, wala yung tinatawag na binyagan. Walang maraming seremonyang kinakailangan. Hindi kailangan ang ninong o ninang, walang kandila, walang pakimkim, at walang buhos-buhos ng tubig o langis. Kung malinaw sa isang tao ang turo o ang aral ng Islam at nakahanda siyang tanggapin ito, wala siyang ibang dapat gawin kundi ang manumpa lamang. Siya ay magpahayag at kanyang sabihin na, sumasaksi ako na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah lamang, at sumasaksi rin ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah. Matapos na ipahayag itong panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang Muslim. Maraming salamat, Brother Omar. Napakaganda pala ng pagpasok sa Islam. At hindi lamang yon, ito ay malaya sa anumang magarbong seremonyas at hindi magastos. Ang susunod na katanungan ay naukol sa mga karanasan ng ating mga kapatid. May mga bagay bang pumipigil sa inyo bago ninyo tuluyang niyakap ang Islam? Una nating pakinggan si Brother Ahmad Mabaza. Una ay ang kalagayan ko sa aking pamilya. Pangalawa ay ang katayuan ko sa lipunan. Binanggit ko ito sapagkat binigyan ko at sinalang-alang ang kalagayan ko sa aking mga mahal sa buhay. Ang magiging pakikisama nila sa akin at magiging trato. Pangalawa, ang magiging pakikisama, pakikitungo ng mga dati kong kaibigan at kasamahan sa komunidad. Subalit sa kabila ng mga balakid na ito, ay pinili ko pa rin yakapin ang Islam. At umaasa ako, inshallah, na sa darating na panahon ay maunawaan nila ako. Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad Salas naman ang ating pakinggan. Ang aking mga magulang at kamag-anak na mga Katoliko ay mga bagay na pumipigil sa akin para yumakap ako sa Islam. Pangalawa nito, ang aking tiyuhin ay isang pare at may katungkulan sa simbahan. Pati na ang aking mga malapit na kaibigan, ang iniisip ko ay kung paano ko sila pakikitunguhan. Ngunit isang bagay ang binigyan ko ng pagpapahalaga. Ito ay ang pagsuko at pagsunod ko ng ganap sa Allah. Kaya sa kabila ng mga bagay na pumipigil, niyakap ko ang Islam. Sinunod ko ang tawag ng katuwiran at tamang pananampalataya, sapagkat dito ko natagpuan ang isang payapang pamumuhay at higit sa lahat ang tapat na paglingkod sa Allah, kalakip ng paggawa ng kabutihan ng dahil lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat, Brother Ahmad. Ano naman ang karanasan mo tungkol dito, Brother Yusuf? Mayroon din po akong mga bagay-bagay na pumipigil sa pagyakap ko sa Islam. Unang-una ay yung agam-agam ko sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa na isang Katoliko. Natatakot ako sa posibleng maging konflikt naming mag-asawa at ang magiging bunga nito sa aming mga anak na lahat ay nag-aaral sa eskwelahang Katoliko. Pangalawa ay sa mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na lahat din ay mga Kristiyano. Natatakot ako na baka hindi nila matanggap at masira tuloy ang aming magandang samahan. Pangatlo ay sa mga kaibigan at kaopisina, dahil nag-aalala ko na baka bigyan nila ng hindi magandang kahulugan ang aking pagbabalik Islam. Subalit, dahil nga sa nakita ko ang tunay na pananampalataya at tamang landas sa Islam at makaraan ng masuring pagmumuni-muni, hindi ko na inalintana o isinaalang-alang ang mga bagay na ito. Maraming salamat, Brother Yusuf. Ating pakinggan naman si Brother Ibrahim. Brother, walang mga bagay-bagay na pumigil sa akin. Tuluyan kong tinanggap at niyakap ang reliyong Islam na walang pag-aalinlangan. Ni hindi ko nga inisip ang kahihinatnan ng desisyon kong ito. Ang nanaig sa kaisipan ko ay nang lubusan akong nakumbinsi sa pinakabuod na turo ng Islam, yung tamang pagkikilala sa tagapaglikha, at lalo na nang nalaman ko rin ang tunay na katauhan ni Jesus na siya pala ay isang tao at dakilang sugo o propeta ng Allah, at ang kanyang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah.
Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tiyak si Brother Omar ay meron ding karanasang tulad nito. Oo, brother, meron din. Unang-una, dahil sa ako nga ay pinalaki ng relihiyosong pamilya. Ang katotohanan, ang aking mga magulang ay aktibong-aktibo sa simbahan. Ang isa pa, ang nanay ko ay nagtuturo ng katikism sa eskwela. Kaya't bago ako nagdesisyon na tanggapin ang Islam, medyo nag-aalinlangan ako dahil sa kung ano na lamang ang sasabihin nila sa akin at maging ang aking mga kapatid. At ang isa pa, iniisip ko rin na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga naging kasamahan ko sa Knights of Columbus. Ang Knights of Columbus na ito ay kapatiran ng mga kalalakihang Katoliko. Ngunit sa kabila nito, malaki ang aking pag-alala sa mga katotohanang nakita ko ayon sa aking pagbabasa at pagsasaliksik tungkol sa Islam. At sa kabila nito, nagpapasalamat ako sa Allah, ang dakilang lumikha, at iginabay niya ako sa tamang landas sa dahilang tuluyan kong tinanggap ang Islam. At dito ko natagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Kaya't sa kasalukuyan, sinisikap kong tulungan ang aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga kababayan upang kanila ring matagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Maraming salamat, Brother Omar. Mabaling tayo kay Brother Ismael. Tungkol sa bagay na yan, mga brothers, walang nakapagpigil sa akin sa pagpasok sa Islam. Dahil sa pamilya namin, pinababayaan kaming pumili ng aming pananampalataya. Kaya sa dinami-dami naming magkakapatid, nahahati ang aming pananampalataya sa 4. Sa lahat ng pananampalataya ng aking napag-alaman, tanging sa Islam ko lamang natagpuan ang makatwirang pagsamba sa dakilang Allah. Ngunit ngayon pa lamang, mga brothers, nagpapasalamat ako sa Allah kahit wala pa sa kanila ang nagdideklara ng pananampalatayang Islam dahil napansin kong malaki ang pinagbago nila. Ang mga maraming nakasabit na imahen sa amin ay unti-unti nilang pinagtatanggal. Hindi na sila kumakain ng baboy, nawalan ng ganang dumalo sa pagtitipon, at sa katunayan, ang hipag ko na masugid na born again at ang isa kong kapatid na lalaki ay nagpapatira pa na kung magdasal ng 5 beses sa isang araw at ang Allah ang kanilang tinatawag. Inshallah, sa malapit na panahon, pagkakaisahin sana kami ng Allah sa Islam na tanging relihiyon magmula pa noong likhain ang unang taong si Adan. Napakaganda ng karanasan ni Brother Ismael. Mga giliw na tagapakinig, batay sa salaysay ng ating mga kapatid, higit nilang pinili ang pagtahak sa tamang landas. Tunay ngang mahalaga na itama muna ang sarili upang maitama mo rin ang landas ng iyong mga mahal sa buhay. Susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating lipunan ay mayroong maling pagkakilala sa Islam at sa mga Muslim. Ano ang unang reaksyon ng iyong pamilya at mga kaibigan nang malamang ikaw ay Muslim na? Una nating tanungin si Brother Ahmad Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Nang tinanggap ko ang Islam, wala akong narinig sa aking mga magulang. Iginalang nila ang aking pasya. Ngunit sa mga ilan kong kamag-anak at kaibigan, nakarinig ako ng mga pang-insulto at pangungutya. Ngunit pinaglabanan ko lahat ito. Pinakita ko sa kanilang lahat ang pagbabago ko. Ang pagdarasal, ang pakikitungo ko sa kanila, ang pananalita ko, ang pag-iwas ko sa mga bisyo. Ginawa kong lahat ito para mapatulayan ko ang pagbabago. Mayroon ding mga gabing ako'y nagdarasal na sanay magbigay liwanag ang lahat ng ginagawa ko. Pagkaraan ng ilang buwan, ang aking mga magulang ay nagpahayag ng kusang loob na yumakap sa Islam. Kasunod nito ay ang aking 2 kapatid at ang kanilang mga anak. Ang isa kong pinsan na nagtuturo ng Christian religion ay nagmuslim din kasama ng kanyang mga pamilya. Alhamdulillah, tahimik ang buhay ko ngayon at wala akong hinahangad kundi ang maglingkod ng tapat sa Allah. Maraming salamat, Brother Ahmad Jibril Salas. Si Brother Ibrahim naman ang ating pakinggan. Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang relihiyong Islam. Ang sabi pa nga ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nag-Muslim ay dahil sa gusto kong mag-asawa muli. Ipiniliwanag ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam.
sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa or yung Islamic awareness. Karapat-dapat sa tao, lalong-lalo na sa mga Muslim, ang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kanilang sinasampalataya o sa kanilang sinasamba sa kanyang tunay na kaanyuan, tunay na katayuan, tunay na kaisipan at tunay na pamamaraan kung paano siya sambahin. Kinakailangan sa atin ang sapat na kaalaman upang hindi maligaw ng landas sa dahilan ng kakulangan sa kaalaman o di kaya ay dahil sa kamangmangan sa relihiyon. Halimbawa, ang mga ibang sikta ay kanilang isinasalarawan ng Diyos sa kaanyuang isang lalaki, mahaba ang buhok at mahaba ang balbas, matangos ang ilong, maputi at just recently, mga kapatid, may lumitaw na imaheng itim ang kulay, and so on and so forth. Ang mga iba naman ay binibigyan ng Diyos ng anak, binibigyan din ng katambal at mga iba pang paniniwala. Sa makatuwid, sa mga ganitong uri ng paniniwala ay kailangan sa atin ang magkaroon ng sapat na kaalaman upang tayo ay makasiguro na ang pananampalatayang hinahawakan natin ay isang tunay at matatag na pananampalataya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Nang kahulugan ay ang sinuman ang mamatay na alam niyang mabuti na walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah ay makakapasok sa al-jannah o makakapasok sa paraiso. Ang pangalawang sangkap ay ang al-yaqin. Ito ang katiyakan laban sa hinala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran sa surah Al-Hujurat chapter 49 verse 15. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Ang kahulugan ay sila lang ang mga naniniwala, yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at kailanman ay hindi naghinala. Bagkus nagsumikap, kasama pati ang kanilang kayamanan at sariling buhay para sa Allah. At ang mga yaon ay sila ang mga makatotohanan. Mga minamahal naming tagapakinig, ang nabanggit nating taludtod mula sa banal na Quran ay nagpapaliwanag ito tungkol sa katiyakan sa pagpapahayag sa kaisahan ng Allah, at dapat na maisagawa ito nang walang halong paghinala sa kahulugan ng la ilaha illallah. Sa makatuwid, ito ay nagsasaad ng sapat na katiyakan sa mga kaalaman sa ating sinasampalataya bilang Diyos ng sanlibutan, Diyos sa kasalukuyan at Diyos sa kabilang daigdig. Nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon, pagkaisa sa kanyang mga pangalan at katangian, at pagkaisa sa pagsamba sa kanya. Siya ay hindi nanganganak at hindi pinanganak, at sa kanya ay walang makakatulad. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay kanyang sugo." Ang alipin ng Allah na makikipagtagpo sa Allah na walang pagdaramdam o walang paghinala sa la ilaha illallah ay makakapasok sa paraiso. Rawahu Muslim. Ang pangatlong sangkap ay ang al-ikhlas o ang pagkadalisay ng pananampalataya laban sa pakikianib o pagpapanalig sa iba, sa shirk. Ang Allah ay nagsabi mula sa banal na Quran sa surah Al-Zumar, Kabanata 39 verse number 11. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Ang kahulugan ay sabihin mo, O Muhammad, katotohanan, ako ay inutusan para sambahin ng Allah na nag-iisa sa pamamaraan ng pagsunod sa Allah at ang paggagawa ng mga makareliyosong gawaing tapat para sa Allah lamang. Mga kapatid, ang pamagat na ito, ang ikhlas o pagkadalisay ng pananampalataya, ay siya ang pinakamahalaga sa ating mga pananampalataya sa Allah. Isa sa mga salawikain ng mahal na Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay kanyang sinabi,
innamal a'malu binniyat, na ang kahulugan ay ang titingnan sa lahat nating gawain ay ang hangaring nilalaman ng ating mga gawa. Iyon ba ay para sa Allah lamang at hindi para sa ating pansariling desisyon, o di kaya ay mga gawain paglilingkod maliban sa Allah? Ang pang-apat na sangkap ay ang as-sidq, ang pagiging matapat o taos-puso laban sa ipokresya o laban sa mga banal na pagkukunwari. Ang sangkap na ito ay nagtutukoy sa isang pananampalatayang makatotohanan, pananampalatayang marangal, dahil ang pagiging matapat ay siya ang magiging daan upang lubos na maunawaan ng tao ang kahulugan ng pagpapahayag sa Shahadatain. Ang taos-pusong paniniwala at taos-pusong pananampalataya ay pinalalakas ang ating kalooban upang makamit natin ang tunay na kaalaman sa tunay na katayuan ng lumikha sa atin. At ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ipokreto o ang mga taong mga mapagkunwari ay malimit nilang binibigkas ang pagpapahayag sa pagkaiisa ng Allah. Subalit ang totoo ay iba ang nilalaman ng kanilang puso, bagkus ito ay puro pagtanggi sa kahulugan ng Shahadatain. Halimbawa, ang mga ipokreto o mga mapagkunwaring banal ay sinasabi nila na kami ay naniniwala na ang Diyos ay iisa, walang katulad at walang kapantay. Subalit, kung titingnan mo kung titingnan mo sila kung paano nila ito sinasabuhay, ang paniniwala kanilang sinasabi ay iba at malayo sa katuruan ng paniniwala sa kaisahan ng Diyos. Bagkus ang kanilang paniniwala ay sa pagkakaisa ng Diyos, na pinagkaisa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, plus mga pag-aalay sa mga santo, pag-aalay sa mga berhin, pag-aalay sa mga patron, at marami pang pinaglilingkurang katambal ng Diyos. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Al-Fath, chapter 48, verse 11, Yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ang kahulugan ay binibigkas ng kanilang dila ang mga bagay na wala sa loob ng kanilang puso. Panglima, o ang panglimang sangkap ay ang al-inqiyad. Ito ang pagtanggap o pagsuko laban sa mga maling karangyaan o mapagmalaki at mapagmataasin. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Az-Zukhruf, chapter 43, verse 23 to 25. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. At ang kahulugan ay at katulad nito ay mayroon kaming ipinadalang tagapagbigay ng babalang nauna sa iyo, ya Muhammad, sa bawat bayan o sa bawat bansa. Subalit ang mga marangya sa kanila ay sinasabi ng bawat isa sa kanila, at nakita namin ang aming mga ama na sila ay sumusunod sa relihiyon at kami rin ay sumusunod sa kanilang mga bakas na iniwan. At sabihin mo, O Muhammad, sa kanila, kahit pagdalhan ko kayo ng mas magandang patnubay kaysa sinusunod ng inyong mga ama, at kanilang sasabihin, katotohanan, kami ay hindi maniniwala sa kung anuman ang dahilan na ikaw ay pinadala. Kaya kami ay gumanti sa kanila, at tingnan mo, ya Muhammad, kung ano ang naging katapusan ng mga taong tumanggi sa tauhid. Mga kapatid, mga minamahal namin tagapakinig, ang talutod na ito sa banal na Quran ay nagpapaliwanag sa pagtangkilik sa kahulugan ng pagpapahayag na ito, at mailalayo ang isang tao sa alinmang hindi tama o mga maling karangyaan
pagmamalaki at pagmamataasin, bagkus kanyang pinapatnubayan ang tao upang magpakumbaba sa puong may kapal at maging masunurin sa Diyos ng lubos, dahil kapag isang tao ay handang ipagkaloob ang kanyang sariling kagustuhan ayon sa kagustuhan ng Allah at tumahak sa mga katuruang nakasaad sa banal na Quran at sa mga paliwanag ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, dahil ang Quran at ang sunnah ng propeta ay makapagbibigay laya sa isang Muslim mula sa bulag na pagaya-gaya at gagabayan ito patungo sa tamang landas. Ang pang-anim na sangkap ay ang al-qabul. Ito ang pagpapaubaya o pagsuko na iyon ang nagpapawalang bisa sa mga pagtanggi. Sinabi ng Allah mula sa banal na Quran sa surah Al-Luqman, chapter 31, verse 22. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Ang kahulugan ay ang sinuman nang ipaubaya ang sarili sa Allah at gumawa ng kabutihan at pagkamasunurin sa Allah sa lahat ng bagay ay kanyang nahawakan ang mapagkatiwalaang hawak. Mga minamahal naming tagapakinig, ang al-qabul o pagpapaubaya ay makakamit ito sa pamamagitan ng pagkamasunurin sa Allah at pagkamasunurin sa mga katuruan ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa pamamagitan din ng pangangalaga sa sarili laban sa lahat ng bagay na ipinagbabawal ng Allah. Ang pangpitong sangkap ay ang al-mahabbah. Ito ang mahalin, ang pagpapahayag sa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surah Al-Imran, chapter 3, verse 31. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Sabihin mo, O Muhammad, sa sangkatauhan, kung totoong minamahal ninyo ang Allah, ay sumunod kayo sa akin. Tanggapin ang pagkaisa ng Allah at sumunod sa mga katuruan ng Quran at Sunnah. Kayo ay mamahalin ng Allah at patatawarin ang inyong mga pagkakasala. Ang sinuman ang magmahal sa Allah ay dapat niyang mahalin na rin ang relihiyon ng Allah, ang Islam. Ang isang nagmamahal sa Allah ay kanya ring mamahalin ang pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. Ito ang shahadatain. Ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay dapat na maisabuhay ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Dahil kung ang pagmamahal natin ay totoong para sa Allah, ay tiyak na mapapawalang bisa ang alok at panunukso ng syaitan para siya ay ligawin at matanggihan ang pagsunod sa mga inobasyon o pagbabagong konsepto na hindi umaayon sa turo ng Islam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama sa mga tao na ang iba ay tumatambal ng sinasamba bilang karibal ng Allah. Kanilang minamahal ito katulad sa pagmamahal nila sa Allah. Mga kapatid, ang natalakay natin ay ang 7 pinakamahalagang sangkap o elemento sa pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. At ang susunod kong tatalakayin sa inyo bago ako magtapos sa ating panayam ay ang mga bagay na makakasira sa tauhidullah o ang mga bagay na makakasira sa paniniwala sa kaisahan ng Allah, at karapat-dapat sa atin, mga kapatid, ang maging maingat sa mga bagay na ito. Ang una ay ang shirk sa pagsamba sa Allah. Sinabi ng Allah, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Katotohanan, hindi mapapatawad ng Allah ang kasalanan o ang pagbibigay ng katambal para sa Kanya sa pagsamba. Subalit Kanyang mapapatawad ito o Kanyang mapapatawad ang anumang pagkakasala na Kanyang nanaisin. Ito ay matatagpuan mga brothers sa Surat Tunisa chapter 4 verse 116. Ang Allah ay nagsabing muli,
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Katotohanan, ang sinuman sa inyo ang magtatag ng katambal sa pagsamba sa Allah ay gagawing bawal ng Allah ang paraiso para sa kanya at ang impyerno ay ang kanyang magiging tirahan. At para sa mga politista at gumagawa ng mga kamalian ay walang makakatulong sa kanila. At ito ay matatagpuan natin mga brother sa Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 72. Ang pangalawa ay ang magtatag o kumilalan ng namamagitan sa tao at Allah. Ang kapsyon na ito mga brothers ay nagtutukoy sa mga pamamaraang kumuha o kumilala ng takapamagitan sa mga pagsamba sa tao at Diyos. Halimbawa, ay ang maghingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu o di kaya ay sa pamamagitan ng mga santo at patron o di kaya ay sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay kasama sa mga pagtatambal sa Diyos. Kung tayo ay hingi ng tulong, humingi sa Allah. Ang pangatlo mga brothers na makakasira sa tauhid ay ang hindi maniwala na ang mga politista o ang mga musrikun ay mga walang paniniwala o sila ay mga kafir. Ganoon din ang pag-aalinlangan sa pagiging kafir ng mga politista. O di kaya ay pagtanggol ang mga politista at bigyan ng katuwiran ang tamang pananaw ng kanilang paniniwala. Ang pang-apat ay ang maniwala na ang gabay o patnubay at pamamahala ng iba ay mas higit pa sa pamamahala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-anim ay ang magalit alinman sa mga kautusan mula sa mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit ito ay sinusunod natin. Bilang isang mabuting Muslim ay dapat na masunurin sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at sa pamamaraan ng sunan ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan na walang kasamang pag-aalinlangan. Ang Allah ay nagsabi sa surah Muhammad chapter 47 verse 9, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ang kahulugan ay iyan ay dahil galit sila sa ipinahayag ng Allah. Ito ang Quran at batas ng Islam. Kaya ginawa niya na ang kanilang mga gawain ay pinawalang silbi. Ang pang-anim ay ang mga pangungutya alinman sa bahagi ng relihiyong Islam at sa mga pangalan at katangian ng Allah. Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 65 to 66. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. At ang kahulugan, at sabihin mo, ang inyong mga pangungutya ay para ba sa Allah, sa kanyang mga palatandaan at mensahero, at walang paumanhin sa inyo, dahil kayo ay hindi naniniwala. Ang pangpitong bagay na makakasira sa tauhid ay ang paggagawa ng mga magic o mga mahika, umakisama sa mga magikero, kasama dito ang paggagawa, umaniwala sa mga pamamaraan ng magic. Mga kapatid, ang magic, mga kapatid, ay mga gawain naglalaman ng mga kasinungalingan at minsan pa ay may kasamang tulong galing sa mga masasama katulad ng mga demonyo at espiritu. Kaya ang pamamaraan ng mahika ay isang kasalanang hindi tatanggapin sa Islam. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah chapter 100 verse 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ang kahulugan ay subalit wala sa dalawang anghel na nagturo sa mga bagay na mga magic, hanggat hindi nila sinasabi, kami ay para sa mga pagsubok lamang, kaya huwag maniwala sa pag-aaral sa mga mahika mula sa mga anghel na ito. Ang pangwalo ay ang makiisa sa mga politista o ang makiisa sa mga musrikin, magbigay ng suporta o tulong laban sa mga Muslim. Ito ay matatagpuan mga brother sa Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 51 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
ng kahulugan ay at kung mayroon man sa inyo na kasamahin sila o kasamahin ng mga politista bilang awliya, tiyak siya isa sa kanila. Katotohanan, hindi bibigyan ng Allah ng patnubay ang mga zalimun. Ito ang mga politista, ganun din ang mga masasama at ang mga hindi makatarungan. Ang pangsiyam ay ang maniwala na mayroong espesyal na tao na hindi na kailangan pang sumunod sa Propeta Muhammad. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nang kahulugan, na at ang sinuman ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa Allah at para sa Kanya at sa araw ng pahukom, siya ay makakasama sa mga nawalan. Ang pangsampu at ang pinakahuli mga kapatid ay ang ganap na pagtalikod sa relihiyong Islam at ang hindi mag-aral at sumunod sa mga panuntunan ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ang kahulugan ay sinabi ng Allah at alin ang mas makakarami ang magagawang pagkakamali maliban sa taong nabigyan na ng mga palatandaan mula sa kanyang Panginoon, subalit siya ay lumingon sa iba. Katotohanan, bibigyan namin ng ganap na parusa ang mga mujrimun. Ito ang mga kriminal, mga hindi naniniwala, ang mga politista at ang mga makasalanan. Mga minamahal naming tagapakinig, nang dahil sa kapos tayo sa oras ay hanggang dito na lamang po ang aking talakayan at ako ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at kung mayroon kayong mga katanungan tungo sa kaalaman sa Islam ay makipag-ugnayan lamang po sa ating tanggapan dito sa Islamic Guidance ng Al-Sulay na matatagpuan sa Harun al-Rashid Street o tumawag lamang po sa telepono bilang 241-4488 at 241-0615 o di kaya ay bumisita lamang po sa pinakamalapit na Islamic Guidance sa inyong puok. At mga kapatid, ito ang inyong lingkod, si Brother Abu Khalik Saripada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض، السلي، شارع هارون الرشيد. هاتف رقم 2414488 2410615. فاكس 2411733.